So ayan guys, natapos na yung pag-maintenance ng bahay natin dito sa Bacoor, sa Putik. Actually malapit lang kami sa Baclaran. 15 minutes, 10 minutes lang na Baclaran ka na. 20 minutes na sa Makati ka na. So ito, pinalitan ko siya ng Hardiplex. So ayan, pinapalan ko sa, tapos pininturahan. So tatagal na to, tatagal na yung buhay nito, at kailangan mo lang itong i-maintain ng pintura. Siguro every 2 years din pipinturahan to para mas lalong tumibay yung Hardiplex na to. So bali dito sa third floor, bali 2 pinto to. Ayan, makaalis na yung mag-asawa rito na padlock. So dito ako ngayon. Pag naalis ko to, pag nakaalis ako rito, so ipupost agad naman to ng caretaker ko. Siya na bahala magpa-opa rito. So kompleto yan, may lababo siya. So hindi ko na nga napinturahan yung mga dingding dahil kapos sa oras, 2 linggo lang. Nakakisami naman siya. So mga sampay ko yun. So ayan, bali pininturahan natin yan, lahat ng labas pininturahan natin para hindi tumagas. So ito yung CR. So ayan, please panatilihing malinis ang CR. So ayan, working yan. So punta natin sa second floor at saka sa ground floor. Okay. Dito is walang tao ngayon, nakapadlock. So ayan, padlock, 1, 2, 3. So ayan, may provision akong ilaw dyan. So ito yung labas. So ayan, maliit lang na kalye rito. Ayan. So ito yung sa ground floor. Medyo malaki to. Medyo malaki-laki rin yung upa rito. Teka lang. So, pasok tayo sa loob. So ayan siya. Yung kwarto. Ayan. So ito yung kwarto niya. Medyo mainit. Dati kasi may aircon dito to, nung naungupahan. Eh nung bumara yung inidoro, kaya umalis sila. So dito nakalagay yung aircon, taas ng pinto. So dinala din nila, kanila yun eh. So yan sa labas. Ito yung kusina. So kung may anak ka, kasi sila dyan, mga 4 feet yan eh. 4 to 5 feet yata. Kasi naman ako dyan eh. Yan, kasi 5'8" ako eh. So medyo lagpas lang na konti yung pa ako dyan. Mga 5 feet yan. Pambata lang talaga yung double. So ito yung okay. So ito yung switch. Yan. Okay. So ito yung ginawa ko dahil bumara yung D+, pinalitan kong ordinary ngayon siya. Okay pa naman yan. So yan, ganyan na lang siya. Ayos ah, ginawan pa ng hawakan ah. May salamin na maliit. Pusa na to, sama na sama. Yan, dito nakatira yan sa second floor eh. Hindi rin pinapapasok ng amo niya. Ano? Kaiba yung mata niya, yung isa blue, yung isa yellow. Tara Rix.
So yan, third floor. So ito, bakante pa ito ngayon. So dahil dito ako ngayon natutulog, bukas alis na ako. So paupahan ulit yan. Ano Ming? Sama ka ng sama. Natambakan kasi lagi, kaya yan, paalala sa lahat ang pakiusap, hindi na pwedeng mag-iwan, magsabit ng basura dito. Management pa yan, ayos yeah. Dito sa kabila, dito pa yung ginawa ko rin yan. So tulo na kasi, kailangan i-maintain. Sayang naman pag hindi ko ginawa, nag-aalisan na yung nangungupahan dahil sa tumutulo na yung dingding. So okay na ulit. Blue eyes ka, puting-puti ka pa. Basura pa, tatapon ko mamaya sa puti 6 doon sa Aguinaldo Highway, tapunan. So ito naman, dati rin dyan yung una-unang dinimulis, bandang Lungos yan hindi yan sakop ng Saputi 2. So ilang building yan 4 project yan ng San Miguel Corporation, SMDC. Yung kalahati ng Saputi 1 na yun yung tinanggal. Baka ganyan din yung itatayo siguro, kondo rin, banda ron. Eskwelahan na to, elementary school yan. Bali malalaki na yung bahay rito, hindi na to ganun ka squatter, kundi parang subdivision na to dari itong maliit na bahay, halos malalaki na. So dito sa area na to, ito yung mataas yung sa akin, yung bahay ko, tapos yung isang yan, tapos itong sa akin. Sama ka ng sama. Ayos wala ba yung amo mo? Saan ba yung amo mo? Malis? Punta sana akong South Mall kaso maulan, hindi pa rin ako makaalis. So ito yung CR nya. Caretaker ko mga nagsulat niya. Ito straight yung trabaho nito 24 oras trabaho nito tapos 24 oras din yung pahinga. Magklase ka po yung trabaho rin ito. Nag-asawa yata dito nakatira to, babae at lalaki ito. Hindi natin pakialaman yan, may palay pa kanila kasi yan So itong kabila nito, third floor din, sa akin din to. So, yan. Yan. Kabilang bahay din yan. Magkadikit kasi yung dalawa kong bahay na to, pero magkaibang pinto, magkaiba entrance. Doon sa kabila yon. So medyo mas maliit ito. Medyo mas maliit ito kaysa compare dito. Malaki ito. Yan. Pero third floor din, tatlong palapag din siya. So pati yung mga bubong ginawa ko na, yung mga tulo na. Nung bumagyo yung bagyong Karina na yun kita ko yung mga tulo, so nalocate ko kung ano yung mga gagawin ko, kaya yung nagawa ko. So bukas balik probinsya na ako. Yan. Maya pupunta akong South Mall, mamili lang ako ng mga dilata na lang babaonin ko sa biyahe. So tumawag na rin ako sa bus na sasakyan ko. So bukas alas 9 hanggang alas 10. Manaming wala yung amo mo. Ayos, puting-puti ka, hindi huwag mong pumasok dyan ha. Ming! Meow! 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 So, ayos ang pusa na to, kanina pa. Ano pa kailangan yung basurang yan? Naulan.
Pero masarap tumambay dito. Saka ito, ginawa ko rin to. Yan. Itong canopy na to. Para pwedeng tumambay dito kahit maulan. So, gandang tambayan dito. Yan, ulan. Kahit maulan sarap ng buhay dito. Yan, di talaga ako makaalis sa sobrang ulan. Ganito lang muna ako rito. Yan. Pwede rin dito tayo sa kabila. Yan. Every 2 years pumupunta ako rito. Nantay ko munang maraming likramo na bago puntaan. Kasi sayang pumasahe. Kunti pa lang likramo, tapos puntahan mo, kunti lang gagawin. Ito, dami ng likramo. Magkabilaan ng dalawang third floor na yung naglilikramo na may tulo yung dingding. Dati kasi tinipid ko plywood lang talaga inilagay ko. So dapat wala hard deflex na yung linali ko para medyo matagal yung buhay. So yung nabulok na yung mga halos nabulok na yung plywood, ang ginawa ko hindi ko na pinalas, pinatungan ko na lang ng hard deflex tapos screw na lahat na screw. So ito, maulan pa rin, hindi ako makalis, hindi na ako makapunta sa kapatid ko sa Fairview. Doon na siya nadalaw. Ano din sa Bulacan, may bahay din ako sa Bulacan, dalawang palapag din. Wala na, may tulo na rin yan yung bubong daw doon. Pero sabi babaan na lang yung upa kasi may tulo yung bubong. Hindi pa talaga masikaso. So dapat mga tenant gumagawa rin kasi ng aksyon kung paano nila solusyonan yung mga tulo-tulo na yan. So binabaan na lang yung upa, binabaan ng 300 yata, binaba ng asawa ko sa upa niya. So okay din naman doon. At may isang nangungupahan ako doon na binigyan ko rin ng pabor. Actually malaki yung bahay ko sa Bulacan, pero binigyan ko siya ng pabor. Yung pwede sanang 3,000 ay binigay lang sa kanya ng 2,000. Pwede na rin kaysa sa wala. At least magpapakinabangan. Kaya okay lang kung sa probinsya ka, lalo na pag may nagpapadala sa'yo, parang pensyonado ka. Kaya sa probinsya ang ginagawa ko na lang yung sariling bahay din. Yan, tatanim ako sa palibot, tanim ng mga saging, bibinta yung saging sa palengke. Yan, okay doon. Ganda yung buhay namin sa probinsya. Malawak ng lupa. Dito nga dati nung umuwi na kami sa probinsya, yung boss ko na boss namin sa kumpanya namin, sa Smart ako dati nagtatrabaho. All around ako sa Smart. Ang trabaho ko ay sa labas lahat ng Smart store sa labas. Trabaho namin kami yung maintenance. Kumina rin siguro yung kumpanya na yun, kaya yung agency tinanggal na. So kami lahat apektado, hindi ano kami binayaran, kalahati lang binayad sa amin. 10 years kami doon, pero kalahati lang binayad ng agency sa amin. Marami silang dahilan babayaran daw kami sa dami namin ng mga mahigit kami 1,000 na nawala ng trabaho. Bayaran daw kami ng 100%, puto daw yung agency namin sasara, kaya 50% lang binayad sa amin. Nakatanggap lang ako doon ng 65,000 sa 10 years mong trabaho. 65,000 na yung binigay sa'yo. Maliit yun sa 10 years na trabaho mo, yun lang naibigay sa'yo. So wala namang ginawa yung dole. Kasi sabi ng dole, tanggapin nyo na yan kasi sa wala, kaysa lalaban pa kayo at matatagalan pa. At saka kailangan din nilang protektahan yung agency na hindi magsara siyempre. Wala na silang mapagsalpakan sa amin, sa dami namin mga technician na wala.
So dati, kaya nung wala na, tinatamad na ako trabaho sa Manila, umuwi na kami. Iniwanan ko na yung lahat ng bahay ko at ginawa kong paupahan. 1 year ako na walang trabaho dito sa Manila. Nagsusupply sa amin ng pagkain. Ito lang yung paupahan ko. So nung umuwi kami, natagdagan pa kasi yung tinitirahan namin, inalisan namin, umuwi ko siya. At salamat naman na may magandang caretaker na nakuha kami. Maganda siya maganap, magaling siya maganap ng nangungupahan itis na may manis. So ayaw talaga tumigil yung ulan. Hindi talaga ako makakaalis nito. Wala pa naman akong payong. So yun nga, nung sa probinsya na ako, sabi ng boss ko, bumalik ka dito sa Smart. Sa totoo lang, maasahan talaga ako pag sa trabaho. Halos lahat ng papagawa sa akin, nagagawa ko ng paraan na hindi sila gumagasto ng malaki sa kumpanya. Nasusolusyonan namin yun. Kaya sabi ng boss, balik ka. Sabi ko, wala na, sa probinsya na siya, hindi na ako makabalik. May business na rin kami dito. So asawa ko sa Manila. Grabe dati yung bakbakan sa traffic. Pero mo minsan bababa ka dun sa Bindeya, MRT, traffic hanggang Makati, lalakarin mo. Naranasan ko yan, Bindeya, MRT, tapos lakarin mo ang Ayala, layo. Naranasan ko yan para hindi lang maliit ng 1 oras, 2 oras. So haba ang traffic. So nakaka-stress, pero magsasawa ka yung buhay mo sa Manila, lalo na parang wala ka namang nararating sa kapasok mo. Halos sarili mo lang yung ginagastusan mo sa sweldo mo dahil sa liit naman ang pasweldo ng gobyerno natin. So yan, sa sobrang tipid mo, padala ka pa sa probinsya kasi sinusustituhan ka doon na pinapaaral mo. So, wala kang may ipon. So sino matyaga, di tyaga. So kung kayo may kakayahang makapag-ipon, sikapin nyo. Ganda kung may sarili kayong bahay sa Manila, kahit sa ride pa lang. Iba sugal na lang pag nakikita ng right, sige sugal lang, tanong-tanong muna, baka magdemolis dito. Nasa iyo yan kung bibilin mo, kasi right lang naman talaga. Pero kung bibilin mo, mababawi mo naman bago mo demolis. Tulad sa akin, sa tagal na nito halos 10 years na itong paupahan ko. Hanggang ngayon wala pa naman. May kuan lang, banta-banta, pero wala pa naman. So sige lang, tira lang ng tira. Ganoon talaga buhay. At maganda dyan nakapundar ka naman bago nangyari. Kumbaga tubong lugaw ka na sa pinuhunan mo doon sa binili mong right, lupa man yan o may kasamang bahay. Upahan ka ngayon ng 3,000 sa isang buwan, kaya 2,000 sa isang buwan. So malaki-laki yun sa 2,000. Tapos sa 10 month mo, magkano yun? 10 month pa lang yun, 2 times 10. So mga ngayon ako sa arithmetic 20,000 ba? Ano ganon, kung isang taon pa. So malaki-laki. Mupahan ka ng mga 5 years, malaki. Kaya kung may pagkakataon kung nakakaipon, sikapin mo para naman sa iyo sa future mo kung may pamilya ka. So magtabi, hindi yung waldas ng waldas. Wala, ganun pa rin yung ulan. Hindi naman lumalakas pero ganun pa rin.
magsimula ng mag video. Okay, so sige lang, alis na ako maya maya. Wala naman akong makausap dito, kaya ayan, ito lang, kaysa sa mapanis laway, may kausapin natin yung sarili natin. Sige, bye muna guys, sa susunod magkita ulit tayo. Ayan, hindi talaga ako makaalis, sobrang ulan. Ganito lang muna ako rito. Ayan, pwede rin dito tayo sa kabila. Ayan, every 2 years pumupunta ako rito. Nantay ko munang maraming likramo na bago pumuntaan, kasi sayang pumasahe. Kunti pa lang likramo, tapos puntahan mo, kunti lang gagawin. Ito, dami ng likramo, magkabilaan ng dalawang third floor na yung naglilikramo na may tulo yung dingding. Dati kasi tinipid ko plywood lang talaga yung nilagay ko, so dapat wala hard deflex na yung linali ko para medyo matagal yung buhay. So yung nabulok na yung mga, halos nabulok na yung plywood, ang ginawa ko, hindi ko na pinalas, pinatungan ko na lang ng hard deflex, tapos screw na lahat na screw. So ito, maulan pa rin, hindi ako makalis. Hindi na ako makapunta sa kapatid ko sa Fairview, na siya nadalaw. Ano din sa Bulacan, may bahay din ako sa Bulacan, dalawang palapag din. Wala na, may tulo na rin yan doon, bubong daw doon, pero sabi babaan na lang yung upa kasi may tulo yung bubong, hindi pa talaga masikaso. So dapat mga tenant gumagawa rin kasi ng aksyon kung paano nila solusyonan yung mga tulo-tulo na yan. So binabaan na lang yung upa, binabaan ng 300 yata, binaba ng asawa ko sa upa niya. So okay din naman doon. At may isang nangungupahan ako doon na binigyan ko rin ng pabor. Actually malaki yung bahay ko sa Bulacan, pero binigyan ko siya ng pabor. Yung pwede sanang 3,000 ay binigay lang sa kanya ng 2,000. Pwede na rin kaysa sa wala. At least magpapakinabangan. Kaya okay lang kung sa probinsya ka, lalo na pag may nagpapadala siya yung parang pensionado ka. Kaya sa probinsya, ang ginagawa ko na lang yung sariling bahay din. Yan, tatanim ako sa palibot, tanim ng mga saging, ibinta yung saging sa palengke. Yan, okay doon. Ganda yung buhay namin sa probinsya. Malawak ng lupa. Dito nga dati nung umuwi na kami sa probinsya, yung boss ko na boss namin sa kumpanya namin, sa Smart ako dati nagtatrabaho. All around ako sa Smart. Ang trabaho ko ay sa labas lahat ng Smart store sa labas. Trabaho namin kami yung maintenance. Kumina rin siguro yung kumpanya na yun, kaya yung agency tinanggal na, so kami lahat apektado. Hindi ano kami binayaran, kalahati lang binayad sa amin. 10 years kami doon, pero kalahati lang binayad ng agency sa amin. Marami silang dahilan yung babayaran daw kami sa dami namin ng mga mahigit na 1,000 na nawala ng trabaho. Bayaran daw kami ng 100%, puto daw yung yung agency namin magsasara, kaya 50% lang binayad sa amin. Nakatanggap lang ako doon ng 65,000 sa 10 years mong trabaho. 65,000 na yung binigay sa'yo. Maliit yun sa 10 years ng trabaho mo, yun lang naibigay sa'yo. So wala namang ginawa yung dole. Kasi sabi ng dole, tanggapin nyo na yan kasi sa wala, kaysa lalaban pa kayo at matatagalan pa. Tsaka kailangan din nilang protektahan yung agency na hindi magsara siyempre. Wala na silang mapagsalpakan sa amin, sa dami namin mga technician na wala.
dati kaya nung wala na ako, tinatamad na akong trabaho sa Manila, umuwi na kami. Iniwanan ko na itong lahat ng bahay ko at ginawa kong paupahan. 1 year ako na walang trabaho dito sa Manila. Nagsusupply sa amin ng pagkain. Ito lang yung paupahan ko. So nung umuwi kami, nadagdagan pa kasi yung tinitirahan namin, inalisan namin, umuwi ko siya. At salamat naman na may magandang caretaker na nakuha kami. Maganda siya maganap, magaling siya maganap ng nangungupahan, itis na may umalis. So ayaw talaga tumigil yung ulan, hindi talaga ako makakaalis dito. Wala pa naman akong payong. So yun nga, nung sa probinsya na ako, sabi ng boss ko, bumalik ka dito sa Smart. Sa totoo lang, maasahan talaga ako pag sa trabaho. Halos lahat ng papagawa sa akin, nagagawa ko ng paraan na hindi sila gumagasto ng malaki sa kumpanya. Nasusolusyonan na namin yun. Kaya sabi ng boss, balik ka. Sabi ko, wala na, sa probinsya na siya, hindi na kami makabalik. May business na rin kami dito. So sawa ko sa Manila. Grabe dati yung bakbakan sa traffic. Biro mo, minsan bababa ka dun sa Bindeya, MRT, traffic hanggang Makati, lalakarin mo. Naranasan ko yan, Bindeya, MRT, tapos lakarin mo ang Ayala. Layo. Naranasan ko yan para hindi lang malate ng 1 oras, 2 oras. So ba ang traffic. So nakaka-stress, pero magsasawa ka yung buhay mo sa Manila, lalo na parang wala ka namang nararating sa kapasok mo. Halos sarili mo lang yung ginagastusan mo sa sweldo mo, dahil sa liit naman ang pasweldo ng gobyerno natin. So yan, sa sobrang tipid mo, padala ka pa sa probinsya kasi sinusustituhan ka doon na pinapaaral mo. So wala kang may ipon. So sino matyaga, di tyaga. So kung kayo may kakayang kapag-ipon, sikapin nyo. Ganda kung may sarili kayong bahay sa Manila, kahit sa ride pa lang. Iba sugal na lang pag nakikita ng right, sige sugal lang, tanong-tanong muna, baka magdemolis dito. Nasa iyo yan kung bibilin mo, kasi right lang naman talaga. Pero kung bibilin mo, mababawi mo naman bago mo demolis. Tulad sa akin, sa tagal na nito halos 10 years na itong paupahan ko, hanggang ngayon wala pa naman. May kuhan lang, banta-banta, pero wala pa naman. So sige lang, tira lang ng tira. Ganoon talaga buhay. At maganda dyan nakapundar ka naman bago nangyari. Kumbaga tubong lugaw ka na sa pinuhunan mo doon sa binili mong right, lupa man yan o may kasamang bahay. Upahan ka ngayon ng 3,000 sa isang buwan, kaya 2,000 sa isang buwan. So malaki-laki yun sa 2,000. Tapos sa 10 month mo, magkano yun? 10 month pa lang yun, 2 times 10, yung mga kano, ngayon ako sa arithmetic 20,000 ba, ano ganon, kung isang taon pa. So laki-laki, mupahan ka ng mga 5 years, laki-laki. Kaya kung may pagkakataon kung nakakaipon, sikapin mo para naman sa iyo yan, sa future mo kung may pamilya ka. So magtabi, hindi yung waldas ng waldas. Wala, ganun pa rin yung ulan, hindi naman lumalakas pero ganun pa rin.
magsimula ng mag video. Okay, so sige lang, alis na ako maya maya. Wala naman akong makausap dito, kaya ayan, ito lang, kaysa sa magpanis laway, may kausapin natin yung sarili natin. Sige, bye muna guys, sa susunod magkita ulit tayo.